Welcome to Boracay! Parang asapan ko natin lugar ka. Kasi doon, hindi masyadong lumo. Boras House! Dito lang. You're smelling it? This is already our 5th time in Boracay. When I told my mom that we were going to Boracay again, tinanong niya ako kung bakit Boracay na naman. And honestly, naiintindihan ko naman kung bakit niya tinatanong kasi almost every year, nandito kami. It's just that we love Boracay. At the end of this video, isi-share ko din kung magkano ba yung nagastos namin sa 4 days, 3 nights DIY trip na to. For this trip, we booked a 1:45 p.m. flight. Sinadya namin na afternoon flight para pagdating namin sa Boracay, pwede na kaming mag-check-in agad sa hotel. Dumating kami sa Naiya around 10 a.m. At first, feeling ko sobrang aga namin. Pero good thing na rin pala kasi matagal na rin since yung last flight namin at muntik na kaming maligaw kakahanap ng domestic security gate. Medyo mahaba rin yung pila kaya okay na rin na maaga kaming dumating. Habang naghihintay, nakita namin ang Tokyo Milk Cheese Factory. Mahilig kami sa cheese puff nila kaya syempre kailangan naming bumili. Thankfully, walang delay yung flight. Umalis kami sa Naiya on time at nakarating pa ng mas maaga kaysa sa expected namin na arrival time. DIY lang tong trip na to. Pagdating namin sa Katiklan Airport, lumabas lang kami at sumakay ng trike papuntang port. We paid 75 pesos per person and less than 15 minutes lang yung biyahe. Honestly, habang nasa biyahe pa lang, parang nagsisimula ka ng ma-excite kasi sobrang ganda talaga ng view. Pagdating ng Katiklan Jetty Port, dumiretso lang kayo dun sa loob. Medyo maraming mag-aalok sa inyo, pero hanapin nyo lang yung ticket counters para sa environmental fee, terminal fee, at boat fee. After payment naman, kunin nyo yung boat ticket ninyo, may assigned number doon at nakasulat din doon yung pangalan ng boat. Pumunta kayo doon sa saan yung mga boat tapos hanapin nyo yung pangalan ng boat ninyo. Mabilis lang yung boat ride, wala pang 20 minutes, nasa Cagban Port na kami. Pagdating sa port, sundan nyo lang yung mga taong lumalabas. If may booked hotel transfer kayo, makikita nyo rin sila sa labas. For us kasi, nag-commute lang kami. So, ang ginawa namin, paglabas namin, naghintay kami na mapuno yung multicab para 25 pesos lang per person yung pamasahe. 25 pesos lang yon kasi papunta lang kami ng station 2. So, kung doon kayo sa medyo mas malayo, then syempre, iba na yung price. Kung private transfer naman, usually nasa 150 pesos pataas, depende kung saan located yung hotel nyo. So, kung wala kayong kasamang kids or seniors, commuting is a very budget-friendly option. Bumaba kami malapit sa Station X at Q Hotel, then naglakad na lang papunta sa hotel. Funny story nito, habang naglalakad kami, biglang nasira yung Crocs ko. Like, out of nowhere, bigla siyang napigtas. Anyway, for this trip, we stayed at Alice in Wonderland Hotel. Pinili namin to kasi una, nagtitipid kami. Pangalawa, malapit siya sa beach. Pangatlo, nasa harap siya ng police station, so feeling namin safe naman siya. Mukhang luma na yung hotel na to, pero convenient kasi talaga yung location. Sa lobby, may mga souvenir shops, massage chairs, at breakfast area kung naka-avail kayo nung room with breakfast. One thing I noticed right away is walang elevator yung hotel. So kung may kasama kayong senior or someone na medyo hirap maglakad, baka hindi ito yung best option. So thankfully, second floor lang yung room namin, so hindi masyadong big deal. We booked their studio room with breakfast. Decent naman yung size ng room for 2 people. May refrigerator, closet, safety deposit box, queen size bed, may small table, complimentary coffee, and tea, bottled water, at TV na never naming nagamit nung nandun kami. And by the way, yung room tour na to was filmed on our last day, kaya medyo magulo na yung kama. And one thing that I appreciated was the balcony. May sampayan kasi sila sa labas kaya sobrang convenient para patuyuin yung swimsuits at mga basang damit namin. Bago kami umalis, tuyo na siya kaya hindi na mabigat sa luggage. Yung bathroom naman is malaki rin. May bidet, may shampoo, conditioner, body wash, bathtub, at hair dryer. May hot and cold shower daw, but honestly, buong stay namin parang cold shower lang talaga yung na-experience ko. Since medyo old na yung hotel, mapapansin nyo rin yung mga discoloration sa ilang tiles. But overall, for the price that we paid, okay na siya. Hindi na ako magre-reklamo. Malinis yung room, maganda yung aircon, at maganda naman yung location. As for their breakfast naman, plated yung breakfast nila at medyo limited
limited lang yung choices. So, kung medyo mabilis kang maumay sa same na food daily, then I highly suggest na mag-breakfast na lang sa labas. By this time, gutom na kami. So, after naming magpalit ng damit, dumiretso kami sa Chacha's Cafe dahil gusto talaga naming matikman yung sikat nilang kansi. Ang dami kasi naming nabasang magandang review tungkol dyan at mahilig talaga kami sa kansi. Unfortunately, ubos na siya pagdating namin. Kaya nauwi kami sa pag-order ng sinigang. Okay naman siya, pero let's just say na lalo kaming na-curious at determined na bumalik para matikman yung kansi sa susunod. After our early dinner, naglakad-lakad na lang muna kami sa beach para panoorin yung sunset. And to be honest, totoo yung sinasabi ng marami na iba talaga ang sunset sa Boracay. Sobrang dami ko nang narinig na nagsabi niyan before and hindi ko siya masyadong naintindihan until makita ko siya mismo. May something sa kulay ng langit sa Boracay, sa hangin, sa overall vibe ng place na parang for some reason, instant kang kumakalma. Parang humihinto yung mundo for a few minutes. Ang cheesy nun. Anyway, after sunset, dumiretso kami sa D-Mall para hanapin yung sikat na Boracay Falafel. Ang dami na naming nakikitang video sa TikTok at halos lahat ng views na nabasa namin ay positive. So, syempre, gusto namin subukan. Mahaba yung pila at mahigit 15 minutes din kami naghintay. Pero honestly, worth it naman. Nakakabusog siya pero hindi yung tipong mabigat sa tiyan. Kaya gets ko kung bakit maraming bumabalik dito. Rate. Rating. It's 8 out of 10. 8 out of 10. Babalikan. Pabalikan. Safe to say, kasama na siya sa aming #babalikan list. After that, nag-ikot-ikot muna kami sa D-Mall at syempre, hindi pwedeng hindi kami bibili ng super favorite naming durian ice flakes. Isa talaga to sa mga bagay na lagi naming binabalikan sa Boracay. If mahilig ka sa durian, sobrang sarap nito. Creamy siya, malamig, very refreshing. Tapos, hindi rin overpowering yung durian. So, sapat na para masatisfy yung durian cravings mo. After that, bumalik na kami sa hotel para magpahinga. And that's how we ended our day 0 in Boracay. For this trip, wala talaga kaming strict itinerary. Ang ginawa lang namin is gumawa kami ng listahan ng mga places at food spots na gusto naming matry during this trip. For our first stop, gusto naming pumunta sa Calma Cafe. Nakita kasi namin online na maganda yung view niya and overlooking yung Bulabog Beach. So from Station X, sumakay kami sa e-trike papuntang D-Mall sa Station 2. Then from there, naglakad na lang kami. Ako kasi yung klase ng traveler na gustong-gustong naglalakad habang nag-explore. Feeling ko kasi mas marami kang nakikita at na-appreciate sa lugar kapag naglalakad. Where are we going? Dora's house! Bulabog! Walkie. So, mag-start kaming mag-walk sa D-Mall. Tapos, diretso na tayo ng Calma Cafe. Sobrang init. 9:30 na. From D-Mall, around 6 minutes lang yung walk papuntang Bulabog Beach. Habang naglalakad kami, nadaanan namin yung Hanay Pha at napagdesisyonan agad namin na doon kami kakain ng lunch. Pagdating namin sa Bulabog Beach, ang una naming napansin was how different the vibe was compared to White Beach. Mas tahimik kasi siya, mas relax at parang mas laid back yung atmosphere. Mas mahangin din dito kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ito yung favorite spot ng mga mahilig mag-kiteboarding at iba pang water sports. May mga cafes, restaurants, hotels at shops din sa paligid. Pero kahit may mga establishments, hindi pa rin nawawala yung peaceful feeling ng lugar. Parang ito yung klase ng beach na hindi mo kailangan magmadali. Yung tipong uupo ka lang, makikinig ng hampas ng alon, tapos hahayaan mo lang na lumipas yung oras. And honestly, let's just pause for a moment and appreciate this view and the sound of the waves. Hi vlog! Welcome to Bulabog Beach! Woo woo! This is Bulabog. Ayan, so nasa Bulabog Beach na kami. 10:05 a.m. And we are in front of
the Seven Stone Boracay na hotel. Siguro maganda lang sa Bulabog kasi siya. So windy! Masyado siyang mahangin. So kahit na sobrang init ng panahon, hindi siya yung nakaka-stress. Kasi kahapon, pagdating namin, sobrang init talaga. Like, parang gusto mo na lang pumasok ulit sa hotel. Like malagkit na malagkit. Nalalagkit kasi sobrang init. Oo, ganun siya. So, masaya dito sa Bulabog ng Mapay kasi sobrang mahangin siya. And hindi siya crowded. Like that's the one best good thing about it. And then, this is our day 2. Day 2 in Boracay. So, welcome to Boracay! Gusto ko yun diba? Dapat yung intro mo. Happy lang talaga dito. So, maya-maya, siguro basta maya-maya, punta kami Saka first time namin mag-stay, like tumambay sa Bulabog Beach. We've been here for 3 times together. Pangatlo natin, pangapat, no? Fourth time. Tapos lagi na tayo dun sa kabila. Lagi kaming nasa Station Station 1, 1, Station 2, Station 3. So, parang, ba't hindi natin itry sa iba? Nag-stay na rin kasi kami sa Puka Beach. And personally, hindi kasi namin talaga masyadong gusto. Ganito gusto sa Puka. Maganda sa Puka. Wala rin namang tapon. Wala rin namang tapon sa Puka. Pero hindi kasi namin ganun gusto talaga doon. So, lagi kami nagsastay lang doon sa White Beach. So, this is a very nice experience na nasa Bulabog Beach naman kami. Linawalin. Oo, na nasa Bulabog naman kami kasi ang hangin talaga dito, nakakahangin. Basta masaya siya. Medyo mas matagal kaming nagstay dito sa Bulabog Beach kaysa sa original naming plano. Ang sarap lang kasi nung feeling. Ang init, pero ang lakas nung hangin, tapos yung tunog nung alon, parang ayaw mo nang umalis. Isa siya sa mga lugar na hindi mo namamalayan na ang tagal mo na palang nakaupo kasi sobrang relax ka lang. Sobrang dami din naming na-take na photos at videos kasi sobrang ganda nung paligid. Kahit saan ka tumingin, sobrang photogenic. Falling for your side step, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me for you, falling for you, falling for you. Tell me, do you love hard courtyard, dressed in white one day on a tight rope? My mind spinning. Please wait. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you? You said things were different. What made you change it up? How could I believe what you showed Go back. me? Hindi pa rin po kayo nakakarating sa Kalma. Wala pa rin po kami sa Kalma. Kasi ang daming side trip. And sa likod. Guys, ito ang chase base. Parang kang parang wala na. Parang asa abandonadong lugar ka na. Kasi pag tinignan mo tong paligid, wala. Tinan mo, may structure na dito. Wala na dito. Uy, ano yun? Parang kung hindi ka nanonood ng mga vlogs, so hanapin mo siya. Parang ka nawawala talaga. We're here. Nasa dulo talaga ng Bulabog Beach ang Calma Cafe. May something talaga sa place na to na nakakapagpakalma. Siguro dahil open air yung setup niya, tapos may mga puno, ang lakas ng hangin, tapos nakaharap ka dun sa view ng dagat. So, ang sarap mag-slow down dito. Pagdating namin, medyo marami na ring tao. So, yung spot na gusto naming makuha, occupied na siya. Kaya sa ibang table na lang kami umupo. Pero after few minutes, hindi na rin kasi namin masyadong naisip kasi sobrang nagustuhan namin yung vibe ng place. Kaya mas napatagal kami dito ng stay kaysa dun sa original naming plan. Yung tipong, sabi mo, isang kape lang, tapos maya-maya, 2 oras ka na palang nakaupo dun. We ordered coffee, matcha, and crepe. Then, umupo lang kami habang ini-enjoy yung view. And then, sa sobrang na-enjoy namin, nakalimutan namin mag-take ng video at saka picture. Pero I think that's a good sign kasi ibig sabihin, nag-enjoy ka dun sa lugar para makalimutan mong mag-take ng content, 'di ba? Welcome back to our channel.
Alma Cafe. And ganda talaga yung vibe doon. Sobrang mahangin. Sobrang Malamig. Oo, sobrang Refreshing. Siya mainit? Tahimik siya doon. Kasi nga nasa dulo na siya. Tapos, nasa taas ka pa. So, talagang, alam mo yun, yung experience. Maganda. Maganda siya talaga. Ordered iced Spanish latte. She ordered the famous coconut matcha. And then we also order a crepe Nutella. So how would you rate your... Wait, bago ko siya i-rate, i-describe ko lang kung paano ko siya nalasahan. Kasi ano siya famous siya. Ibig sabihin marami yung may gusto nung coconut matcha na doon. For me, I love matcha. Personally, gusto ko ang matcha. Pero hindi ko siya nalasahan masyado doon sa ang mas nalasahan ko ay yung coco. Correct. Like, sobrang strong ng coconut taste. To the point na hinahanap ko yung lasa ng matcha, hindi ko na talaga siya mahanap. So, siguro kung i-rate ko siya. Pero masarap siya ha. Masarap siya. As a matcha lover, medyo nakulangan lang ako siguro sa matcha. Pero siguro, I just wanted to point out as well na yung server nila, nagbigay sila ng warning na if sensitive yung tawag dito, yung chan mo, hindi siya advisable kasi baka masira yung chan. So, There are a ayun, lot of you've been pogi, oh. warned. There are a lot of pandesal. Look! Dami pogi! Tapos, ayun. So, kung i-rate ko siya out of 10, I would say 6. 6 out of 10 siya for me. Again, subjective naman ang panlasa. So, hindi ko naman sinasabi na hindi valid yung mga panlasa ng mga nakainom na nun at masarapan sila. our own preference now. Yes, preference lang talaga. As again, hindi ko nalasahan kasi talaga yun. Matcha pa siya. But then, yung crepe nila, crepe? Crepe. Ayun, masarap yun. So, I'll give that 7 out of 10. Masarap siya. Babalikan. Yung Place, place, yes. babalikan. We Siguro, we will try different drinks pagbalik namin. Yun lang. The Spanish latte, I mean, 7 out of 10 din kasi I think it's just the usual Spanish latte that you taste kahit sa metro, ganun lang din siya. So, nothing special about it. So, 7 out of 10 din siya. But, masarap naman. Pero the place, if we're gonna rate it, 10 out of 10. Ganda ng place. Like, sulit siya kung pupunta. Parang dumating ata kami doon ng siguro 10:30. And right now, it's 1:05 na. So, ganun kami katagal mag-stay dun sa place. Kasi hindi mo mapapansin na, teka, tagal mo na pala kasi sobrang ganda nga nung vibe dun sa place na. Oh, you should try it. Yay! Sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me for you, falling for you, falling for you. Tell me, do you love hard courtyard, dressed in white one day on a tight rope? My mind spinning. Please wait. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you? You said things were different. What made you change it up? How could I believe what you're showing me? Yeah. Call me up, said I was dangerous. Toss up, have you lost the trust? How could I not see you're not the man you used to be? After spending the morning sa Bulabog Beach at after namin kumuha ng sandamakbak na photos at videos, dumiretso na kami sa Hanay Pha para mag-lunch. Si Papi yung nag-introduce sa akin ng Vietnamese food at simula no, naging fan na rin naman ako. Kaya nung nadaanan namin yung Hanay Pha kanina habang naglalakad, alam namin na babalikan namin siya. Everything we ordered was really good. Yung pho mainit at very flavorful. Yung spring roll naman, fresh and light lang kainin and sobrang bagay sila ng dipping sauce. And the coconut coffee, sobrang sarap.
Creamy, very refreshing, at sakto lang yung balance ng coffee at coconut. Isa siya sa favorite na in-order namin dito. Overall, sobra kaming nag-enjoy kumain dito and for sure, babalikan namin to sa next Boracay trip namin. After lunch, bumalik muna kami sa hotel at nag-book ng Sunset Parao sailing. Ilang beses na ako nakapunta sa Boracay pero hindi ko pa rin na-try yung Sunset Parao. So sabi ko, itatry ko siya ngayon. 8 kami na nasa Parao. If gusto nyo naman ng private experience, pwede rin ninyong bayaran yung remaining slots. Before this trip, ang dami ko nabasang reviews. May nagsabi na ito raw yung best experiences nila sa Boracay pero meron din naman na sobrang bitin kasi masyado daw mabilis. But honestly, on our experience, hindi naman kami na-disappoint. In fact, ito yung naging highlight ng buong trip namin. May something kasi talaga sa gitna ng dagat habang lumulubog yung araw. Walang distractions, tapos wala kang iniisip. Medyo mahirap siyang i-describe kasi sobrang peaceful niya. The ride lasted around 30 minutes, pero parang sobrang mabilis lang dahil nag-enjoy kami. Siguro yun yung sinasabi ng iba na bitin. Para sa akin, ito yung best 900 pesos na nagastos ko sa buong trip na to. What are we here for? Heart closed, tongue tied. Can't help these feelings that I got me falling hard like sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you love hardcore? You're dressed in white one day on a tightrope. My mind spinning, please wait. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you? What happened? Did we lose the spark? After ng Parao sailing namin, bumalik muna kami sa hotel para magpalit ng damit, then lumabas ulit para naman mag-dinner. Bumalik kami sa Chacha's Cafe kasi determined talaga kami na matikman yung kansi nila. Last time kasi sold out na, so luckily available na siya this time. And guys, sobrang sarap niya, very flavorful at sobrang comforting. You should really try it. Safe to say, kasama na siya sa #babalikan list namin. After ng dinner, bumalik na kami sa hotel para magpahinga at i-wrap up ang first full day namin sa Boracay. For our day 2 and our last full day in Boracay, maaga kaming umalis ng hotel at dumiretso sa Sinagpa Beach. Dito kasi yung napili naming starting point because we wanted to do a scenic walk papuntang West Cove Ruins. We paid 150 pesos for the tricycle ride. Quick tip lang, make sure to ask for the fare first kasi may ibang drivers na maniningil ng 300 pesos, so better confirm bago sumakay. Pagdating namin sa Sinagpa Beach, sobrang tahimik at peaceful, hindi pa masyadong maraming tao kaya perfect talaga siya for a slow morning. Nag-picture taking lang muna kami, then nagsimula na kaming maglakad. This is actually my second time here, pero first time ni Bab. Isa talaga to sa favorite spots ko sa Boracay kasi ang peaceful maglakad dito habang tinitingnan mo yung dagat. Hindi ka rin magmamadali, so i-enjoy mo lang yung view at yung hangin. Of course, hindi rin mawawala yung picture taking. By the way, habang naglalakad kayo sa Lampers Point, may mga bata na lalapit at mag-o-offer sila na mag-take ng pictures nyo kapalit ng maliit na tip. Based sa mga nakita naming videos online, magaganda naman yung kuha ng mga bata, kaya lang hindi namin siya na-try this time. Isa rin daw ito sa magandang sunset spot sa Boracay, so if mahilig kayo sa sunset, you may want to check this place out. From there, tuloy-tuloy na kaming naglakad papuntang Diniwid Beach. Pagdating namin, halos kami lang yung tao doon. So, if gusto ninyo ng tahimik na beach at medyo malayo sa crowd ng White Beach, I highly recommend visiting Diniwid early in the morning. Parang may sarili kayong beach. After our walk, sinubukan namin pumunta sa West Cove Ruins. Unfortunately, sabi ng mga locals, hindi na raw pinapapasok ang tourist sa area, so hindi na kami tumuloy. Instead, bumalik na lang kami sa White Beach at nag-swimming. Sobrang init nung araw na yon, kaya masarap magbabad sa tubig. Falling for you. Sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me for you, falling for you, falling for you. Tell me, do you love hardcore? You're dressed in white one day on a tightrope. My mind spinning, please wait. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you? You said things were different. What made you change it up? How could I believe what you're showing me? Yeah. Call me up, said I was dangerous. After swimming, dumiretso kami sa Fiesta Cafe para magpalamig. We ordered Coco Matcha and Coco Melon. Both were really good, pero kung papipiliin ako, Coco Melon talaga yung winner.
For lunch, kumain naman kami sa Island Inasal sa D-Mall. To be honest, hindi ako mahilig sa inasal, so okay lang siya for me. Wala naman akong masyadong masasabi. After lunch, tumambay ulit kami sa White Beach bago bumalik sa hotel para mag-shower at magpahinga. Nag-try din nga pala kami ng Mango Mama and that was just okay. Tightrope my mind, spinning, please wait. What do I know? I don't have your way. Got me falling for you. For our last dinner in Boracay, we went to Mezerap. And guys, isa ito sa mga hindi nyo dapat i-skip. Mediterranean style yung food nila. We ordered wraps and sobrang sulit. Fresh yung ingredients and masarap yung combination ng sauces. Nakakabusog siya and hindi siya mabigat sa pakiramdam. Definitely another place na idadagdag namin sa #babalikan list namin. Crazy, like we never know. Stay soft, pretend my eyes are closed. How could I not see you're not the man you used to be? Two steps, one back. Oh, you got it like that. Front porch, outdoor, flowers on the floor. Yeah, heart closed, tongue tied. Can't be feeling it, got me. At dahil last day na namin, syempre hindi pwedeng umuwi nang hindi bumibili ulit ng Dorian Ice Flakes. Ganun siya kasarap. Hindi pwedeng isang beses lang. This is our second sa Boracay. Babalikan. Balikan. Amoy! Ano yung plastic mo? So you can eat. Hindi naman. Pati ka pa yung 0.5. Masyadong maano yung malapit yung 0.1. Topping. You're smelling it? Saan na para mo siya he wants? Wala taste. Amoy na siguro. Every night din, habang nandito kami, may live band sa Boracay Uptown. Ang saya lang makinig ng music, panoorin yung mga tourist at locals na kumakanta, sumasabay sa tugtog, sumasayaw at nag-enjoy sa gabi. Very lively yung atmosphere pero hindi siya magulo. So ang sarap i-end ng araw sa ganong klase ng vibe. Like what I have mentioned, i-share ko yung gastos namin sa buong trip na to for 4 days and 3 nights. For our total expenses, ilalagay ko na lang siya dito sa screen. The total trip cost 22,993.94. So we have to divide it by 2. So per person, that's 11,496.97. And that's how we wrapped up another memorable trip to Boracay. Hanggang sa susunod ulit.